Hello mga kalodi! Welcome to my vlog dito sa Abukid TV Show mga kalodi. Yan, magandang topic natin ngayon mga kalodi. Isa sa malaking issue ang mangyayari dito sa ating bansa mga kalodi. Nagsalita na si Sara Duterte sa ating Pangulo at sa mga congressman. Yan, sa mga politikang tinatawag natin ng mga balisaw-saw. Yan. Kahit saan pwede sila ang itong mga politikang plastic mga kalodi. Yan mga kalodi, gusto nyo po ba mapanood ang video ni Sara Duterte mga kalodi? Sinabi niya dito lahat ng katotohanan mga kalodi. Sa sobrang galit niya mga kalodi, binulgan na niya ang tunay na nangyari sa DepEd at mayroong pagbabanta ang mga ating presidente. Yan sa kanya mga kalodi. Yan mayroong mga iba-iba na pamabanta sa ating Vice President. Sara Duterte yan mga kalodi. Ito mga kalodi, panuodin nyo ang buong video itong mga kalodi. Isang kaibigan natin nag-send sa atin ng video ito dahil sa Zoom nila mga kalodi. Yan, kinausap si Sara Duterte mga kalodi. Panuodin nyo ito mga kalodi. Bago tayo mag-comment mga kalodi, pakinggan nyo ito si Sara Duterte. Grabe. Talaga ang tindi ng buhay dito ni Sara Duterte. Talagang pak na pak talaga mga kalodi. Talagang sa sobrang galit niya mga kalodi. Hindi niya napigilan sarili niya talaga sabihin lahat ng katotohanan at binugad niya talaga lahat mga kalodi. Mga tiwali sa ating government. Panoodin ito mga kalodi. Watch this mga kalodi. Ito ang buong video ni Sara Duterte mga kalodi. Watch this mga kalodi. Yes. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. So, alam mo ma'am, yan ang lagi kong sinasabi sa Makabayan Blog nung mayor pa ako. Ang laban, wala dyan sa EDSA ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban ma'am nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression ninyo ng disgust, ng pagkamuhi, ng hopelessness, kasi it reflects kung ano yung nararamdaman ng marami, milyon. Alam ko yan, ma'am, kasi kahit saan ako pumunta, ako ang sinasabihan, binoto namin yan dahil sinabi mo, iboto namin. So, yes, ma'am. Maraming salamat sa ginagawa ninyo. Dahil sa ginagawa ninyo, I'm sure nakikita yan ang taong bayan and na-appreciate nila yan. Marami sa ating mga kababayan ang gusto sumali sa inyo. Pero sa sobrang hirap ng buhay ngayon, hindi nila maiwanan yung mga trabaho nila at hanap buhay nila para pumunta sa daan. Bakit sila naghihirap? Bakit? Dahil sa gobyerno. Di ba dapat yung gobyerno natin ang nagpapagaan ng buhay ng tao? Bakit ang gobyerno natin ang nagpapahirap lalo sa tao? Kasi gusto ba nila lagi na lang
government property. I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there, to assist a detainee who is inconsolable right now, na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack o ano, kasi hindi nila pinapapasok yung doktor. 'Di ba? So yes, hinahanap ko kanina, sabi ko, where is this permission from the speaker na meron kayong committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional facility. And where is the rule that says kapag may violation sa detention facility ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along? Ano yun? Di ba dapat sa demokrasya, there's a rule of law? And then they make rules as they go along? Kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pagmamayari niyo ba itong compound na ito? And then sasabihin pa nila sa akin na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos sasabihin pa nila, well, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh di ba trabaho ng DPSPG yon? Na may I just say, binabawasan nila ng binabawasan araw-araw? Na as if this office is not the second highest office in this country, and only because umalis ako sa administration? Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahanin nyo. Di ba? After ako nag-resign sa DepEd? Kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year. After that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez. They started destroying my name, pummeling me in the media with a multi-million PR campaign. Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo. Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. Mag-i-eleksyon na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Ganyan. Ganyan ang bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko, 2 businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo.
ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin, kung magagawa ba yung 20 pesos? Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about, that's so incompetent, or he was lying through his teeth to get the votes of people. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, Nikki. This is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirahin nyo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera.
Eh di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo, alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap, and then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos buhaghag na ninyo dihatanan ang gisubmit namo sa COA? Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordoba. Sinasabi niya, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals. Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Ang ina ninyo. Hindi pa kayo nakakita ng kalaban na tulad ko. Nagpigil ako na nagpigil. Kasi masama sa bayan. Hindi maganda ang political instability. Pinabayaan ko kayo sirain ang pangalan ko. Kasi I have nothing to lose. Sinira niya na siya. Wala na siyang ikakasira pa. Tapos ganito ang gagawin niyo. Hindi ko alam paano nakakatulog ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Gabi-gabi, mahimbing ang tulog mo. Ganito ang bayan natin. Bilyon-bilyon ang nawawala. Tanungin nyo si Congressman Ungab, Chairman ng Ways and Means, Chairman ng Appropriations Committee. Tanungin nyo siya, paano nawawala ang pera? Paano nyo ginagel ang pera ng Department of Education? Martin Romualdez. Inattach nyo ang projects na hindi man lang dumaan sa paaralan, sa SDS, sa region, even sa central office. Basta na lang listahan ng mga congressman. 19 billion. Tapos, nung 1 billion na lang ang naiwan sa DepEd, anong ginawa nyo?
Kinuha nyo ang 5 billion sa repairs, nilipat nyo para mukhang lumaki ang pera. Martin, nangangampanya tayo. Nakasakay tayo sa eroplano. Magkatabi tayo. Nagre-reklamo ka, putang ina ka, walang pera. Kasi, ano sabi mo? Gium-um ni Lisa Marcos o ni BBM ang kwarta. Walang pera sa kampanya kasi hindi nagbibigay si BBM at si Lisa. Ginigipit nila. Kinukuha nila lahat ang pera. Reklamo ka ng reklamo sa akin. Ano sinabi ko sa'yo? Huwag ka mag-alala. Lahat ng gusto tumulong sa akin, ipapadala ko sa iyo. Kunin mo lahat. Nagreklamo ka kay Medi Poblador kasi tumatanggap ng pera. Ano sabi ko sa'yo? Kausapin mo si Medi, kunin mo lahat ng pera. Lahat ng makuha mo na gustong tumulong sa akin, kunin mo. Gastusin mo. Ano sabi ko sa'yo? Pasensya ka na. Wala ka ng pera. Ano sabi mo sa akin? Sabi mo sa akin, okay lang. Pag nanalo kayo, babawiin ko lahat yan. Hindi ko naman alam, ang buong akala ko, babawiin mo sa negosyo mo. Legitimate businessman ka naman eh. Mina, pagsira sa kalikasan, legitimate na pagsira sa kalikasan, negosyo mo. Media, negosyo mo. Ano pa bang mga negosyo ni Martin Romualdez? Sulat niyo yan lahat. Akala ko magninegosyo ka lang. Kasi businessman ka naman. Hindi ko naman alam, binubulsa mo. Ibubulsa mo, kakamkamin mo ang legal na pera at illegal na pera. Tanggap ka sa illegal, tanggap ka sa pogo. Pinaalis nyo lahat ng kompetisyon ninyo, naiiwan ang pogo mo. Tanggap ka, pogo. May nagsasabi pa, tumatanggap ka sa smuggling, sa droga. Tapos kuha ka dito sa National Treasury. Akin ito, akin ito. Babawiin ko lahat. Masakit sa akin, Martin, hindi yung pagsira ng pangalan ko eh. Ang masakit sa akin, maalis mo man ako sa presidential race, hindi pa rin ikaw ang presidente, king ina mo. Walang buboto sa'yo. Please lang. Wala. Hindi ka nga dumadaan ng contest eh. Kasi wala kang kalaban sa Tacloban. Kasi binibili mo, pinapakidnap mo, hinaharas mo ang mga kalaban mo. Hindi ka dumaan ng contest. Ang alam mo lang, kasi mayaman ka, bibilihin ko lahat ng tao ng pera. E pobre man mong tanan, kwarta na may inyo. There is nothing in you except money. Yan lang. Martin, harapin mo yung katotohanan. Walang puking ina, walang buboto sa iyo. Senador man, Vice President man, walang buboto sa iyo. Hindi ko nga alam kung mananalo ka pa ngayon sa Tacloban eh. Palamang hindi na.
Sinong gusto sa lahat sa buong Pilipinas ang ibalik ka sa Kongreso? E di lahat ng tao pupunta yan doon sa Tacloban, mangangampanya yan sa kalaban mo. Kasi magnanakaw ka. Hindi ka dumadaan sa audit. Milyon-milyon, buwan-buwan. Certification lang ng congressman. 1 million, 2 million, pirma lang. Alam nyo, bakit alam ko? Kasi may MA din ako. May MA ako sa DepEd, may MA ako sa OVP. Pero sa amin, sa akin, nire-require ako ng resibo ng COA. Pero alam ko, certification lang ang kailangan. Pero nagko-comply ako. Bigay nyo lahat ng resibo. Pero ikaw, pirma mo lang, hindi mo nga ata pirma yan, pirma lang ng staff mo yan. Milyon-milyon dyan sa Committee on Accounts. Lumalabas ang pera. Pirma nyo lang. Walang nag-audit sa inyo. Sino ang nag-audit ng confidential funds ng Office of the President? Wala. Yan ang Pilipinas. Yan ang bagong Pilipinas. Kriminal ang speaker. Bakit ko nasabi kriminal siya? Basahin niyo yung kaso niya sa United States of America. Sinungaling, presidente. Double whammy pa. Hindi lang siya sinungaling. Hindi pa siya marunong maging presidente. Nagpresenta ka na magiging presidente ka. Tapos, hindi ka pala marunong. Sarap-sarap ng kain ninyo, buffet, dyan, dito, sa House of Representatives. Alak, lahat. Lahat ng juice, lahat ng mamahaling wine. Pero yung taong bayan na prinamisan ninyo ng 20 pesos na rice, yung taong bayan na hindi ninyo pinupuntahan sa mga komunidad nila, anong sabi nila? Asin lang okay na mi, anad naman mi ana. Ganyan ang bayan natin. Okay na lang kami sa asin. Saan ka nakahanap ng bayan na ang tao, because of their hopelessness, because there is no functioning government, umukay na lang sa asin. Buti na nga lang, abogado si Attorney Lopez eh. Kasi alam niya kung ano sasabihin niya doon sa mga pumasok sa kwarto niya. Na take note, nagnakaw pa ng cellphone. Saan ka nakahanap? Papasok ka, nanakawin mo yung cellphone, dadalhin mo pa yung tao. Diba? Princess, you're raising your hand. Hello? Naririnig po ba ako, Princess Maui? Yes.
Oh, thank you. Good morning po, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dala niyong hopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Ayan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po'y natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay lang Nag-aalala po kami para ma'am, kasi sila naman nauna eh. Sila talaga yung bastos eh. You reap Opo, what you sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa Yan mga kalodi, yan, nakita nyo ang buong video at napanood nyo ang buong video po ang sinabi ni ating Vice President Sara mga kalodi. Yan, grabe, ang tindi nyo mga kalodi. Kalain nyo mga kalodi. Ipapapatay si Sara, ating Vice. Hindi papayag yun. Lalaban si Sara Duterte mga kalodi. Yan. Dahil doon sa DepEd mga kalodi, sa budget yung mga kalodi, tinatulog siya talaga siya doon. Kalahin yung mga kalodi, pinadala, may video na siya padalayin sa DepEd. Binaligtad pa si Sara mga kalodi. Talagang sinabi ni Sara Duterte, ito si Martinez ano ng DepEd talagang ang tindi niya mga kalodi. Ang laking budget sa government na wala napunta sa mga congressman at mga senador, mga kalodi. Yan. Grabe. Doon sa hearing mga kalodi, ginigisa si Vice President Sara Duterte mga kalodi. Ano yung mga kalodi? Ito yung mga kalodi. Ito ang ating comment. Pakinggan nyo po ang aking comment mga kalodi. Hello mga kalodi, magandang hapon sa inyong lahat. Napanood nyo po ang video ni Sara Duterte, ating Vice President. Yan, ibinigay sa ating video ng ating isang kaibigan. Nag-meeting sila sa Zoom. Yan. Ito yan mga kalodi, ito yun ang ating talakay mga kalodi. Dito sa issue, grabe. Talagang sinabing katotohanan ni Vice President Sara Duterte, mga kalodi, yung mga katotohanan sa loob ng politika, mga kalodi, sa palasyo, tinatawag natin. Si Martin, si Alex, Chua, yan, pati si Elisa Marcos. Yan. Grabe to mga to. Si Martin, isa sa mga malalaking corrupt mga kalodi. Grabe. Si Alchua. Talaga. Si Elisa Marcos. Grabe. Ang mga ito mga kaloding mga taong ito mga kalodi. Hindi karapat dapat maglingkod sa ating bayan mga kalodi. Kalain nyo. Sa DepEd, ang laki na wala. Etong mga congressman ito mga kalodi, isa sa mga magnanakaw din to mga to Actually mga kalodi, ito ba mga dapat ba iboto mga to? Mga kalodi. Darating mga kalodi election 2025 mga kalodi. Kilala ninyo ang mga corrupt at mga dot pusher na mga kilalang tao. Iboboto ba iba nyo mga kalodi? Kalain nyo mga kalodi. Ito ang comment ko habang nagsasalita po sa inyo ngayong araw mga kalodi. Hindi karapat dapat itong mga taong ito mga kalodi maglingkod sa ating bayan. Bilyon-bilyon na pera nawawala sa ating bansa. Actually, mayaman ang bansang Pilipinas, mga kalodi. Pero, ang mga ito, mga ganid sa pera. Diyos nila ang pera nila, mga kalodi. Kapangyarihan. Walahin nyo.
Presidente, BBM, sinira mo ang pangalan ng iyong tatay. Ang ganda ng pananalakad ng iyong ama, dumating sa iyo mga kalodi, sa kanya. Nasira ang bansang Pilipinas mga kalodi. Bakit? Ang mga taong naglalagay mo, hindi ka dapat maglingkod sa ating bansa. Presidente is because to my power, mga kalodi. May kapangyarihan siyang alisin ang mga taong nagwawaldas ng confidential fund ng bansang Pilipinas. Si Sara Duterte tinatagit nila sa tinatawag ng confidential fund. Bakit ba tinawag ng confidential fund mga kalodi? Kaya ang confidential fund, para lang po sa presidente yun. Yung budget yun mga kalodi, kailangan apuban ng presidente. Kasi siya mag-release ng pera kung kanino niya apog. Ito si Martin. Dito. Pati si Elisa Marcos. Nagpadala ng video sa ating Vice President. Saan daw kukunin pera? Nakalagay sa envelope. Ano nakalagay sa envelope? DepEd. Dinala naman si Sara. Ngayon, si Sara Duterte doon tinira sa confidential fund. This one, mga kalodi. Grabe to mga kalodi. Itong mga congressman naman to mga kalodi, pagkatapos ng hearing, magsasabi kay Sara Duterte, pasensya na, hindi naman nila gusto. Politika eh. Plastikan lang talaga yan, mga kalodi. Ang politika, kailangan mo niya maging plastic. Para kumita. Kasi wala silang budget sa election eh. Totoo yung sinabi niya sa Duterte doon. Isa pa doon mga kalodi, yung banta, yan kay Sara. Siyempre papalagyan si Sara. Hindi papayag yan. Mga kalodi. Pangil sa pangil yan. Nakaharap silang matinding kalaban. Ito, si Sara Duterte, binangga din nila. Ayan mga kalodi. Yan masasabi ko sa inyo mga kalodi. Grabe to mga kaloding ito. Ito mga kalodi, mga taong ito, sa loob ng government, sinulat ko dito sa atin. Ito mga kalodi, si DepEd. Kailangan to alisin tong tao din sa DepEd eh. Actually, ang DepEd, ang daming mga school, sira-sira, may mga school sa mga province, walang school. Pero ang ito mga DepEd, gumising kayo mga katotohanan, DepEd. Huwag kayo magbulag-bulagan. Karamihan tao, bulag-bulagan. Kunting pera, nabubulag sa pera. Anong gusto nyo mga kalodi? Maging mahirap ang bansang Pilipinas? O humangon sa ang bansang Pilipinas? Pang ilan ba tayo sa survey sa bansang mahirap mga kalodi? Ulelat tayo. Dati tayo nangunguna, ngayon lalong humihirap. Dahil walang gumagalaw sa economic ng bansang Pilipinas. Ang economic ng bansang Pilipinas ay bagsak. Actually, ang salitang economic mga kalodi, mahirap yun ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng economic, mahirap lutasin ang isang economic.
kapag hindi mo alam kung paano lutasin ang isang economic ng iyong bansa. Malawak ang salitang economic. Lahat. Sakop niya lahat ng saklaw. Tao, kalidad, lahat. Dahil economic. Yan mga kalodi. Sana may natutunan kayo sa unting comment ko dito mga kalodi. Actually, masakit man sa akin, isang mamayan ako ng bansang Pilipinas. Nagkakaganito ang ating bansa. Sino ba dapat natin iboto? Kung gusto nyo malaman, marami kayo nalalaman tungkol sa mga Marcos. Siyasatin nyo muna ang history ng bawat isa ng tao, mga tumatakbo. Ito bang taong ito, mga kalodi, marami naman nagawa sa ating bansa? O magkukuwap naman ulit sila? Itong mga tatakbong 2025 mga kalodi, bilang-bilang lang ang mga matino dito. Palagay natin kung tumakbo 50, ang matino lang dyan 5 o 4, 3. Hindi natin alam kung ano sa puso nila. Yan, maraming salamat mga kalodi. Alex Chua, Lisa, Martin. Ito talaga, grabe to. Mga, alam nyo, mga kalodi, sayang ang boto natin. Mawawalang kwenta ang boto natin. Ang lahat na nakaupo ay tiwali. Yan, hanggang dito ang ating vlog mga kalodi. Dito sa Abukid TV Show, lahat medyo magko-comment po tayo. Lahat binablog po natin. Yan. Ngayon, nandito po ako sa Pangasinan. Dahil sinan lang po sa akin kaninang umaga to. Kaya binigyan ko na siya agad ng reaction. I-upload ko today ngayon. Yan, bago tayo umuwi mo sa Pangasinan. Going to Maynila ulit mga kalodi. Maraming salamat sa inyo mga kalodi dito sa ating vlog. Maraming salamat sa inyo mga kalodi. Walang pagsawas magsuporta sa ating vlog mga kalodi. Dito sa Abukid TV Show mga kalodi. Shoutout sa inyong lahat mga kalodi. Mahal ko po kayo mga kalodi. Sana mabuksan ang inyong mga isip mga kalodi. Kung sino ang dapat natin piliin na maging makaupo sa atin tapat na bansang Pilipinas. Yan. Actually, mayaman talaga ang bansang Pilipinas. Yan. Hanggang dito ang ating vlog mga kalodi dito sa Abukid TV. Thank you so much sa inyong lahat. I love you so much mga kalodi. Shoutout sa inyong lahat. Ilalagay ko na lang po ang inyong mga name dito sa ating description sa dulo sa ending. Ayan, hanapin na inyong mga pangalan. Thank you so much mga kalodi. Thank you so much mga kalodi.